This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. Cripsilog. Sa 20. Cripsilog. Hello, welcome Reapers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Nangyari? Happy Monday. May delay? Nag-automatic siya na tumataas yung recording level. Bad trip. Hayaan mo na. Pero yun. Hayaan mo na. Binabalik ko siya. Every time magsasalita ako, umaangat siya. So, ayun, binabalik ko. Sa 0. Pero ito, okay na. 0 na siya. Ayaw na niya. Hindi na siya makulit. So, nasa na ako? Welcome Happy to Monday. Cripsilog. Nawala na ako. Ayun na. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Good morning. Happy Monday. Monday. Yeah. I hear So it. here in Cripsilog, we talk Yeah. about creepy stories, murder, true crime, conspiracy, theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real life experience. Cripsilog is a Spotify exclusive, so makakapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng Cripsilog. Exclusive yan sa Spotify. Tama. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for podcasters. Download lahat ng tools for you to start your own show. What's up? Happy Monday, Glenn. Maligayang Lunes sa ating lahat. Maulan. Ah, Basta yeah, dyan. oo nga eh. Okay naman. Yeah, it's raining hard then. Hard. Pero wala ngayon. So, ayun. Okay naman. Ano ba pag-uusapan natin today, Glenn? Ako na nagtanong. Sorry. So, ang kakainin natin Oo. today Mm-mm. ay ang kwento ni Toy Box Killer. So, isa siyang American kidnapper, torturer, serial rapist, at suspected serial killer din. And he was accused Mm. of killing several women. So, dinadala niya ang kanyang mga biktima sa kanyang toy box. Ito yung isang soundproof na semi-trailer. And itong toy box na to dito, makikita yung iba't ibang mga ginagamit niya for sexual torture. So, ayan, Oops, maraming sorry. mga item doon. So, Wait pag-uusapan lang. natin, Yung alarm clock ko. Sandali lang. Sorry. ano yun? Ano ba? Alarm clock to para saan ba yan? Sa maintenance gamot ko. Diyos ko po. Sorry, I'm back. Ayan, sorry. Ay, pero lumakas ba yung recording level mo ulit? Hindi naman. Nagpalit pa. Okay. Nagbago. Hindi, okay na. Ayan. So yun nga, pag-uusapan natin ang kanyang modus at kung paano siya nahuli dito sa episode titled David Parker Ray, The Toy Box Killer. Ooh, naalala ko yung na-mention mo na original na na-research Plan mo natin that day. for Ocean Gate. Yeah. Yeah. So tuloy mo Yun. na siya. Okay. So, Exciting. yeah. So what's up? Kumusta, Glenn? What's good? To, naulanan these past few days and ngayong umaga din. As in, walang tigil. Anong gamit mo? Angkas? Oo, nagangkas ako. Nung ngayon lang. Kasi binalikan ko yung laptop ko sa office. Kasi nakasick leave ako ng 2 days. Oh, Tapos, ano nangyari? Mag-work Are you... work from home kami. Tapos nandun yung laptop sa office so kailangan ko siyang kunin. Kaya dahil ako sa ulan? nag-angkas. Mm-mm. Kaya So, kahit nag-work from home? And then work from home talaga kami ng Friday. Okay. Ayun nga lang. Kaso hindi ko nga siya na-uwi. So ikaw, kumusta? Okay lang naman. Ano ba? Nang mga nangyari. Last Friday, inimbitahan tayo ni Yani to watch Bunganga Battle Royale sa Empty Stomach. So ano pala siya? Every Friday pala siya. So meron ulit mamaya hanggang sa mag-grand finals siya. Para siyang drag race yung style. Alam mo yung may mga magpe-perform tapos i-judge sila ng mga judge. And then, parang may ma-eliminate na isa hanggang sa siguro, I'm not sure how it will work eventually, pero ganun yung dating.
So, maraming salamat, siyang lip-sync Yani, battle for the ba? opportunity. Yeah, oo. May ganun sila sa dulo. Parang pag may final two, ganun. May lip-sync battle. Ang galing. Ang saya palang manood ng live ng drag show. That's my first time na makanood ng live. Iba yung energy. Diba? Ang saya. So, andun Sana matry ko sila. Hindi ko pa natatry. Andun sila Vinyas. Ayun, yung Divine Divas. Tama ba? Divine Divas? Oo. Tama. Shasha ba yun? Sila. Oo. Divine Intervention. Ayan. Silang tatlo. Oo. Si Vinyas, si Precious, tsaka si Brigading. Sabi nga ni Brigading nung parang tatanong niya kung kilala niya ako somewhere. Sabi ko, hindi. First time lang po natin nagkita. Sure Tapos, ka ba? Oo. Baka hindi pa siya brigading nung nakilala mo siya. Joke lang. Tapos, ang saya. Ayan. Favorite ko si MP Radora. Ayan. Winner. Ayan. Okay. Remember to tip your drag queens and support Tip your local queens. drag. Oo. Uy, siya? Yun, weekly nga siya. So, this Friday meron ulit. And then, siguro every Friday na siya. Makakabili ka ng tickets sa tinyurl.com/BBR-ticket. Ayun, tanya lang. BBR tickets kasi Bunganga Battle Royale. Bunganga Battle Royale. There, what else pa? Ano ba nangyari? Napanood. Hala, nakalimutan ko. Glenn, go. Ano ba napanood mo? Or anything? And speaking of napanood, shoutout ko muna pala si Cedric kasi dumating siya from Iloilo. Pasalubong siya sa atin. Dami niyang daladalang goods. Mga Cedric? biskotso. Cedric, Cordero. Okay. Shout out. Ayun. Hello. Hi, Ced. Ang sarap nung biskotso. Ewan ko kung makakaabot pa sa'yo. Kasi may atraso ka sa akin. Naalala ko yung cookies na inubos ko. Dapat meron. Parang magkakataon ko ng gumante. May gaganti yata. Ito pala. Sandali, wait. Ayan. Alam ko may nangyari pa eh. Saturday. Friday. Tapos, ano nangyari this week? Parang may pinuntahan ako. Kaya lang nakalimutan. Ay, ayan. So, yan. Sana may makarating. Sure kung... yan. Tapos, yun, napanood, Insidious, The Last... Ay, ano yan? The Red Door. The Red Door. Kamusta? Ang saya manood sa sinehan. Nakakatawa yung mga tao pag nagugulat sila. Ang enjoy. Tapos yun, nasa likod ko nabuhos yung popcorn niya sa gulat. Pero... Tapos narinig namin, sabi nung katabi niya, girl, huwag mo nang pulutin. Sayang, mahal ang popcorn or libre na siya. Pinapulot na yung popcorn. Ayun. Ikaw, may naalala ka na? Wala pa din. Ano ba yan? Bagman, rewatching Bagman. Kaya lang wala na siya sa Netflix. Tinanggal. Hindi ko alam kung bakit. Tapos na, ganun yung kontrata. So baka sa I Want na lang siya meron. Ano ba? Pacific Rim, ano nga ba yung isa? Yung bago? Uprising ba yun? Yung part 2. Nasa Netflix. So, ayun. So, Pacific okay naman. Rim. Alam ko may pinuntahan ako, pero nakalimutan ko. Nag-drive ka. Pero sige, hayaan na natin. Oo. Nakalimutan ko kung saan mo na. Sige na. Maalala mo rin mamaya sa kalagitnaan ng Toy Box Killer kung saan ka nanggaling. Sige. Ayun lang. Crepsilog ES, meron tayong isa sinabi ni Cole Chisel, sabi niya sa latest slide about sa tea na ini-inject. Most ng tea contains caffeine which is nakaka-elevate ng BP. So, goodbye na talaga. Lalo na directly pa ini-inject. So, remember yung mga presong may sakit na walang supposedly ay wala nang pamilya, ganyan. Ayun. Di ba ini-injectan daw nila? Ayun. Ano ba't nagsusum yung mukha mo? Inaayos ko yung webcam ko. Ayan, para pantay tayo.
Okay, yung ba? Sige, go lang. Another one, sabi naman ni napakinggan niya lang daw yung episode ngayon at nakarelate siya doon sa salbahing tita kasi normal na lang yata na meron tayong titang demonyo. Kasi naalala niya yung tita niya from father's side, sinangla nila yung ancestral house namin na owned ng lola ko where we currently live to the point na they forged my dad and lola's signature. Nagulat na lang kami, may dumating na yung time na kinukuha na sa amin yung bahay. Di namin alam anong gagawin. Buti na lang mabait yung pinagsanlaan. Mas mabait pa kaysa sa demonyong tiya ko. Tapos nung sinisingil na sila ng parents ko dahil yung pinambayad nila para matubos yung bahay is yung college fund ko. Ang sabi ba naman, hindi na kami magbabayad. Hindi na lang kami hahati sa property pag dumating ang oras na maghahatian na. At maangas pa. Ha? Like, what the fuck, ang tigas sa mukha. We let it pass and lived our lives, pero sila talaga yung taong mapaggawa ng gulo and disturbance. So, ayun nga, balita ko, maasa pa din yung mga yun na sa hati ng property na sabi nila noon na wine-waive na nila yung claim. Ay. Kasi nga, di ba, parang nakuha nyo na nga yung bahay, tas pero may kihati pa kayo sa iba pang property. Oh, wow. So, gosh, ang kapal na mukha. Same pati cousins ko, medyo cold na kami now dahil affected kami ng ugali ng mga magulang nila. Pero it is what it is. So, parents nila are terrible and pathetic inside kaya wala kami pake. Mga bida-bida pa yun. So, siguro if dumating yung oras na kunin na sila, baka pumunta na lang ako sa burol ng mga yan para kumain ng mamon. Ayun. Secret ang name. Sorry, bunti ko nang... Sinabi ko ba yung name nung simula? Hindi ko maalala. Hello, If ever man, i-bleep ko delete na lang. mo oo. Baka daw kasi nakikinig pala sila, pero yun. So, ano kung nakikinig? Mas mabuti. Charot lang. Para so, nalalaman nila. Very Pinoy family yung merong ganyang agawan sa property. May forging ng... yung grabe, dyan talaga magkakakilala, no? So, grabe yung finorge. Oo. Pero ayun. You have more. Yun lang naman. So far, so good. So, Okay. Start na po ba tayo? Are you ready? Game! Tara! Wow. May energy. Na energy. Teka, may hinahanap lang ako. Pero yan, okay, game. Are you ready? So, meron akong ipapakinig sa'yo. So, isa itong cassette tape ng if ever maging biktima ka ni Toy Box Killer, kasi parang mahihimasmasan ka from kidnapping, magugulat ka na lang you are strapped in pang OB chair, ang tawag doon, obstetric chair, yung nakabuka ka, yun. You're strapped there, you've got nowhere to go, tapos disoriented ka, and then makikita mo may mga kung ano-anong dangling na mga chains, straps, mga dildos na malalaki, mga iba't ibang mga electric materials used for sexual torture, tapos maririnig mo to. Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while, at least, you need to get your shit together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I don't know the details of your capture because this tape is being created July 23rd, 1993 as a general advisory tape for future female captives. The information I'm going to give you is based on my experience dealing with captives over a period of several years. If, at a future date, there are any major changes in our procedures, the tape will be upgraded. Now, you are obviously here against your will. Totally helpless. Don't know where you're at. Don't know what's going to happen to you. You're very scared. Or very pissed off. I'm sure that you've already tried to get your wrists and ankles loose. No, you can't.
Now you're just waiting to see what's gonna happen next. Ayan. So, it's a 48-minute tape na papakinggan nyo. Pero, Ay. ayun yung gist ng situation, ng premise. Kala ko ipe-play mo ng buo para 13 minutes. Yun na yun. Yun na yung episode. Pero shit, nakakatakot yun. So yan yung una nilang maririnig once they wake up. Oo. Na, ayun yung tape. They're strapped and ikukwento sa'yo kung ano yung gagawin sa'yo. Yeah. So, ang setting ng topic natin today ay sa Elephant Butte, New Mexico. So, ayan. Malapit sa border ng Mexico. So, nung napakinggan ko to sa last podcast on the left, pinagtatawanan nila yung pangalan ng name kasi Elephant Butt daw. Kasi B-U-T-E. Elephant Butt. Yan. Pero yun. Elephant Butte ba or Butt? I'm not sure. Pero yun. Pero 'di ba, pag babasahin mo siya B-U-T-T-E, parang Butt nga. Butt. Kasi kung Butte, dapat isang T lang. Tama ba? Mm-hmm. 'Di ba? Ayun. Maliit na town lang ito. Maliit na town lang ito na may 700 households and magkakilala lahat ng tao. Alam mo yun, wala masyadong ganap dito sa payak na community na ito. Babangon ka para magtrabaho, pare-pareho nakikita mo, same people, 'di ba? It's a routine. It was March 19, 1999. 22-year-old Cynthia Vigil ay nasa isang parking lot sa Albuquerque, New Mexico, ABQ. Yan. Nang may lumapit na isang lalaki claiming to be an undercover cop. Sinabi na nagpakilalang police na she was under arrest for solicitation for sex work. And dinala si Cynthia sa likod ng kotse ng di umano'y police. Ang lalaking ito ay si David Parker Ray. Dinala ni David si Cynthia sa kanyang soundproof trailer na tinatawag niyang toy box. He then chained her sa obstetric table or chair. Tama ba, chair? Sa loob ng trailer. And Ray would play the cassette tape na may recording ng mga details kung ano yung gagawin nila kay Cynthia. Ray only wanted to be called master and the woman with him is mistress. So may kasama si Ray. May accomplice siya. He would then went on to explain exactly how he would rape and abuse her. No? Trigger warning pala, no? So we would be talking about sexual abuse here. Kasama ng kanyang girlfriend at ang accomplice niya na si Cindy Hendy, he raped and tortured Cynthia over the next 3 days. And they would use whips, dildos, mga breast electric shockers, pang-torture kay Cynthia. During a later interview, sinabi ni Cynthia na feeling niya, hindi first time na gagawin ito ni David. Sinabi rin ni David na hindi na niya ulit, sinabi ni David kay Cynthia na hindi naman na makikita pamilya mo, papatayin ka namin katulad ng ginawa namin sa iba. On the third day, nasa trabaho si Ray. Accidentally naiwan ni Cindy yung susi ng restraints ni Cynthia. At ito lang yung nakitang opportunity ni Cynthia. She lunged for the keys at kinalagan yung sarili niya. Pipigilan sana siya ni Cindy, yung accomplice, pero nasaksak ni Cynthia si Cindy sa leeg gamit yung ice pick na nandun din sa toy box. Mabilis na tumakbo si Cynthia palabas ng toy box ng hubot-hubad. Mayroon pa nga siyang dog collar sa neck. Yun lang yung suot niya, yung dog collar. Nakakita siya ng isang mobile home sa malapit at doon siya humingi ng tulong. Buti na lang pinapasok siya, tinulungan siya. And then they called the cops. Mabilis na rumisponde ang mga pulis at inaresto sina David at Cindy. At dito nalaman ng buong mundo ang kahindik-hindik na krimen na ginawa ng magjowa. Magjowa sina David at Cindy. So, sino nga ba si David Parker Ray? So, pinanganak si David Parker Ray sa Belen, New Mexico noong November 6, 1939. Isa siyang Scorpio. Tama ba? If I'm correct. Hindi ko memorized. I'm pretty sure kasi nga, di ba Scorpio ka? November, oo,
kung October, yung late October. Tama, Scorpio. Anyway, yun. Yan talagang mga Scorpio na yan. Kailangan sabihin ko din. Ayan. Ang mga magulang niya ay sina Cecil Leyland Ray at Nettie Opal Jensen. So, some may say na may, disciplinarian parents, no? Some might argue na abusive to a point. Cecil was abusive and alcoholic. Iniwan sila ni Cecil after some time. Iniwan niya yung mag-ina niya. And may kapatid si David, si Peggy, na 2 years younger. Hindi kinaya ng nanay nila to raise 2 kids alone. So, iniwan ni Nettie ang mga bata sa kanilang paternal grandparents. And ito namang si Nettie, bumuo na siya ng sarili niyang pamilya. Halos di na rin na nakikita yung mga bata nung pagkaiwan niya sa mga magulang nga ni Cecil. So, it's not a happy family for David Parker. Hindi naman sa justify natin, di ba? Pero background lang. Ayan. Yeah. David's grandparents were oppressively strict Christian fundamentalists. Nako. So, kapag may ginawa silang kasalanan, matinding gulpi ang inaabot nila. Di ba nga meron sa Bible noon? Ano yan? Spare the rod, spoil the child. Spoil the child. Spank the child. Spoil the rod. Mali. Spare the rod, spoil the child. Spare the rod, spoil the child. They are very strict. And alam mo yung old school style of parenting. Ayun nga. Spare the rod, spoil the child. So matinding kalbaryo din ang dinanas niya. He was beaten by his father. He was physically abused by his grandfather. He was also bullied and beaten sa school. Alam mo, lumaki siyang sa violence talaga. He grew up a loner, shy din siya and quiet. Dahil do sa lahat ng na-experience niya nung bata pa lang siya. He hardly opened up to anyone and lagi siyang nasa ranch lang ng lolo niya. The physical abuse will then have an adverse effect sa paglaki niya. 13 na si David nung nakitaan ni Peggy, yung kapatid niya, ng mga porn sa kanyang kwarto. Itong si David merong porn na tinatago sa kwarto. Which is pretty normal naman for a teenager, di ba? Yeah. Nahuli ka na ba ng nanay mo na may nakatagong porn sa ilalim ng kama mo? Di ba? Wala. Okay. Tatay ko nakahuli. Tatay mo nakahuli. Ano sabi ng airpot mo? Okay lang. Ganun. Wala. Nakita ko na lang nakaligpit na. Ay, okay. Naku, hindi na namin pinag-usapan. Tinapon mo ba or hindi na? Hindi ko nga na makita kasi niligpit na niya. Ay, niligpit! Ay, akala ko like inayos niya sa higaan mo. Pero tinago niya. Kinonfiscate, parang ganon. Okay. So, ang shocking, ang kind of porn ni David ay may violence at bondage. So, he is into that. BDSM or something. Diba? His fond of this kind of sexual appetite grew. He fantasized about raping, torturing, and murdering women. Medyo yung sexual fantasies niya, humahalo yung violence doon. Dahil nga siguro sa mga naging experience niya. Yeah. Doon sa recording ni Ray, he said, I guess I've been doing this too long. I've been raping bitches ever since I was old enough to jerk off and tie little girls' hand behind their back. As far as I'm concerned, you're a pretty piece of meat to be used and exploited. I don't give a flying fuck about your mind or how you feel about this situation. So you can see how he views women na parang they are sexual objects lang for him. Very misogynistic. Sabi nga ng mga malalapit kay David, bata pa lang siya nung nagawa niya ang kanyang first murder. Teenager siya nung may kinidnap siyang babae and held at knife point. Tinali niya ito sa isang puno at tinorture to death. That's his first sadomasochism and violence. Pero police are unable to verify this. So, based lang to sa sabi-sabi ng mga kaibigan ni David.
After finishing his studies, he received an honorable discharge sa United States Army. He then worked as a maintenance man sa New Mexico Parks Department sa Truth or Consequences, New Mexico. So, yun yung name niya. Truth or Consequences. Ang Or gaganda ng mga pangalan, no? Or mga T mga or tao. C sa mga locals, di ba? T or TRC. haba kasi daw masyado. Yun. Dati siyang Hot Springs. They renamed it to T or C dahil sa isang radio show. Yun. Kaya, parang title yata ng isang radio show to, Truth or Consequences. Yun. Ang taon na to, maraming bars kung saan naghahanap ng mga bibiktima si David. So, sa bars siya ang kanyang playground. He got married twice. He met his first wife nung 27 siya. Ito si Glenda Burton, 18 years old. And kinasal sila noong 1966. Nagkaroon sila ng daughter, si Glenda Jean Ray, or may nickname siyang Jessie after a year. So 3-year-old si Glenda Jean nung iwan ni David ang kanyang pamilya dahil sa boredom. And dahil anong year ba to? 1966. He joined the hippie revolution noong 1969. Alam mo yun, yung nagta-travel lang, very anong tawag doon? Outgoing. Grabe, ginawa lang din niya kung anong ginawa ng tatay niya sa kanila. Oo. Yeah. Alam mo yun, travel, hitchhike, mga ganyan. Here he met a blonde girl named Sally. They hitchhiked their way across New Mexico until they shaked up with another couple, another mga hippies din, na truck owners. Eventually, nabuntis si Sally. Days later, nawala si Sally, pati nga mga belongings nito. Tapos, itong mga truck owners nagtaka. Nasa si Sally, di ba? And ang sabi ni David, Sally is a free spirit. She decided to leave. And the truck owners felt that was weird kasi feeling nila something was wrong. And speculations nila ay pinatay ni David Patay na si siya. Sally. Oo. Although, ayun. Asan na ba tayo? Ayan. David grew bored of the hippie culture. Tinamad na siya. And he decided to go back to his family. Pero he never really was a father to them. Mas focus pa siya sa kanyang hobby, ang underground bondage scene. Nako, ayan. Eventually, hindi rin naging okay ang marriage niya. And in total, he was divorced 4 times at may 2 siyang anak. At isa nga dito si Glenda Jean na may magiging malaking parte sa toy box case. So, David moved to Elephant Butte, New Mexico noong 80s and tumira siya sa 513 Bass Road for the remainder of his life. Perfect ang Elephant Butte para sa mga may tinatagong sikreto. Kasi maliit lang yung Elephant Butte. Malapit ito sa isang lake. Ang tawag dito ay Elephant Butte Lake. Isa siyang malaking reservoir. So, ayun nga, di ba? He's into bondage community. Exposed siya sa habits tsaka deviancy. Deviant behavior. Lumaki din yung network niya kasi nga, di ba, mas marami siya nakikilala dito sa elite club na ito. Nakatulad niya na into bondage and BDSM. At tuloy din lang din siya sa pagkidnap ng mga babae to torture and to satisfy his deviant cravings. 1984, sinabi ng mga kaibigan niya na nakwento ni David na pinagmamalaki ni David na alam na niya ang lahat ng sulok ng Elephant Butte Lake. Kasi di umano, madalas si David dito sakay ng kanyang sailboat. He would enjoy fishing tsaka water sports. Marami din kasing isda doon sa lake. Pero sikat ang lake sa yellow and flathead catfish na umaabot hanggang 80 pounds. And it is known to be a voracious omnivore. Lahat kinakain ito, including human remains. So, sabi ng mga kaibigan ni David, sinabi sa kanila ni David na the best way to hide a body is in the lake. Alam mo, he will cut them open and he will fill the cavities with stones.
He will then wrap them in chicken wire and he will dump them in the lake. And the catfish will take care of the rest. Sasabihin ko na ngayon na hindi na convict si David for murder because there's no body found. No body, no crime. No body, no crime. So, we can just imagine or we can speculate na ang ginagawa ni David sa mga katawan ng mga biktima niya ay tinatapon niya sa lake para ipakain sa mga hito. May konting rules naman si kuya mo kasi he was kind to animals. Alam mo yung pag may nakikita siyang injured animal, he will nurse it back to health. May green flag naman daw siya. Among a sa sea of red flags. Yeah. So, balikan natin si Glenda Jean or mas kilala sa tawag na Jessie. So, at a young age, na-expose din siya sa masochistic lifestyle ng tatay niya. She grew up having the tolerance and similar cravings katulad ni David Parker Ray. Hindi nag-effort ang tatay niya kasi na itago ito from her. Alam mo yung nakikita na yung mga gamit na nakakalat lang sa bahay, yung porn stuff niya, di ba? Yun. Nakikita lang din, na-expose na maaga si Jessie. One day, Jessie witnessed a bondage session ng kanyang tatay sa isang sex worker. Nakita niya. Grabe. Imagine, as a kid, di ba? Oh. Pero it went horribly wrong for the sex worker na she fled the scene naked and in terror. Parang something went wrong during the BDSM session na umayaw yung sex worker. Nagsumbong si Jessie sa FBI about his father's criminal activity. Sinumbong niya. Sinabi nito na her father has been abducting and torturing women and selling them sa buyers sa Mexico for sexual slavery. And they invited David for questioning based nga do sa pagsumbong ng anak niya. Sinabi ni David na nagsimula ang kanyang sexual deviancy. May video nito ng interview kay David about this. Oo. I think mapapanood niya siya sa YouTube. Kasi he's very calm. So, habang kinakwento niya to, chill lang siya as if alam niya na hindi siya mahuhuli. Sinabi ni David na nagsimula ang sexual deviance niya noong 13 na he is unable to find satisfaction sa tinatawag niyang vanilla sex. It was as if it's a near confession pero they were unable to locate victims. Kaya they were forced to close the case without any further action. Hindi siya nahuli because of this. This is the first and last time na Jessie cooperated with law enforcement. It was siguro utter disappointment na she reported na nga her father for what her father was doing pero they didn't do anything. Jessie from then on fully embraced who her father was and he kept no secret from her. And this will lead to another 13 years of kidnapping, torture, and murder of women around the area. So, I'm not entirely sure what happened kay Jessie do sa anak niya. Kasi as you can see, sinumbong niya, criminal airpat ko. Pero, hindi siya nahuli. I don't know, siguro parang, surrender na lang ba sa law enforcement na parang if you can't beat them, join them na lang yung naging mantra niya. Diba? Tsaka, hindi ba siya pinarusahan ng tatay? Parang, sinumbong mo ko eh. Oo. Pero, I think naging maganda yung naging approach ni David doon kasi nga nakakuha siya ng accomplice kay Jessie. Somebody tutulong para maghanap ng biktima. Siya yung nag-i-scour kasi. Oo, siya yung namimili ng biktima. Yung kakausapin niya kunyari, mga ganun. Hanggang sa ikikdalin na niya sa toy box. So that's what you meant nung sinabi mong in-embrace niya na yung sa krimen ng tatay. Parang ganun yung naging part niya. Oo. Siya yung tagahanap ng mga victims. Nasa bar sila, kakausapin niya kunyari, tapos ilalace na niya ng pampatulog yung iniinom mo. Tapos groggy ka na and then i-offer na niya na, sige, sakay ka na sa akin. Hatid na kita pa uwi. Mga ganun. Ayun. People say that David and Jessie are close, uncomfortably close.
A few years later, Jessie gave birth to a daughter noong 1990. Pero the people in town do not know who the father is. May mga rumor na kumakalat na ang tatay ng anak niya ay ang kanyang tatay na si David Parker Ray. Kasi wala silang kilalang jowa nito, ganon. And notice nila na very close nga itong dalawa. Pero ayun, she denied all of this. David pushed his sexual fantasies and deviancy to unseen territory. He decided to create his magnum opus. And si David ay isang mechanic. He wanted a kind of laboratory where he could put his decades of experience in the art of pain into practice. Bumili siya ng 22-foot-long cargo trailer. Gumawa nga siya ng sign at kinabit niya sa loob ng trailer. At alam mo kung ano yung sign na yon? Nakasulat, Satan's Den. Ay, hindi namin pa si Satan. Parang, kung nalaman ko dyan, sabi ni Satan. Ba't ako? Ayan. Nag-install siya ng aircon para malamig. And it took years bago natapos ni David ang kanyang toy box. And he invested $100,000 para sa toy box. Cool. He soundproofed it. He escape-proofed it. Itong kanyang Den of Hell. It has reinforced frame, tapos may deadbolt lock para walang takas din talaga yung kung sino man yung mabibiktima nila. Kisame, pader, adorned with unimaginable horrors. May elaborate system ng pulley, may mga kadena at straps, may chains, leather strap, merong clamps, whips, scalpels, saw, leg spreader bar. Tapos, meron din tong sketches ng mga babae. Merong mga sketches na nakapaskil sa pader ng toy box. Tapos, itong sketches na to, showing various possessions and different methods of torture. Alam mo yung feeling mo, kung ikaw yung victim, makikita mo kung anong mangyayari sa'yo based sa mga sketches. Shit. Tapos may medical cabinet din. Merong syringes, may mga various chemicals. Meron ding coffin sa loob with ventilation holes and various rings para ma-restrain yung victim in case ipapasok niya doon yung mga biktima doon sa coffin. And he will seal them shut there. Meron din siya mga electric shocker for the breast and the sex organ. At ang pinakamalaki, meron siya nung medical grade na gynecological chair. It was modified to restrain the victim. Movable yung leg part to position it as he sees fit. It was like a throne of horror. Dito, nakakabit ang isang generator para may pangkuryente sa biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Mainly, mga sexual parts yung may kuryente. Meron ding camera sa loob para ma-video niya yung gagawin niyang pang-aabuso sa kanyang mga biktima. May mga monitor din na nakaharap sa biktima para makita nila mismo kung ano yung ginagawa sa kanila. So, you can just imagine na ayun, may video, may camera to capture every moment of it, and then merong monitor in your face para makita mo. Diba? You can't hide from it. It is believed na may video si David ng lahat ng kanyang mga naging biktima. At ang mga ito ay binebenta niya sa underground customer niya for bondage and torture sex. These customers are willing to pay any amount to watch extreme footage of sex and violence. And siguro ang scary lang dito is that yung videos niya, syempre yung mga iba nakabili, di ba? That means it's still out there. Yeah. Ayun. Makukulong ang kanyang mga biktima from 3 days up to 3 months. Depende kasi yan di ba? Kung iba-iba. Once he's done with the victim, he would dispose of it. He'll also made sure na hindi makikilala ang mga biktima sa video. Kasi may takip yung mga mukha nila.
So, ayun. Yun yung modus niya. He would abduct victim from a road, a bar, a parking lot, or by luring sex workers papunta sa kanyang RV. These victims were violently beaten and shackled. Dadalhin niya ito sa kanyang bahay dito sa 513 Bass Road. He will then chain the victim to the bed. Wala pa sa toy box sa bahay niya pa lang. And days later, iba-blindfold niya sila and then they will be brought to the toy box. The victim will find herself strapped do sa gynecological chair. Sa paligid niya, andun yung kanyang iba't ibang mga torture devices. Think, hostel, ganyan. Pero mini hostel. David is there taunting you with this torture equipment and he would then play the tape. Ito nga yung pinatugtog natin kanina. Parang sa dami ng na-torture niya, he grew tired of explaining over and over again kung anong mangyayari sa kanyang mga biktima. So he decided na i-record na lang sa tape based na nga doon sa pinakinig ko nga sa inyo na gumawa na siya ng tape para hindi na ako paulit-ulit, di ba? Para siyang orientation for the victims kung anumang nightmare yung naghihintay sa kanila. And after the torture, papaliguan sila para matanggal lahat ng trace ng DNA and then dadamitan sila. Tapos bibigyan ng cocktail ng very powerful hallucinogenic drug. This will make them forget what happened to them and they may have flashes pero hindi nila ma-identify kung panaginip ba yun o totoong nangyari. Ganon. They're unable to explain bakit ang sakit ng katawan nila or bakit ang tagal nilang nawala. Alam mo, may mga days na hindi nila maalala. Ano ba nangyari sa akin during those days? Hindi talaga sure kung ilan ang totoong number of victims ng Toy Box Killer pero eventually nakita rin ng mga police yung hundreds of videos and photographs ng kanyang mga biktima. Sa kasamang palad, walang ma-identify kasi nga may takip nga yung mukha. At least yung number lang. Nalaman lang nila yung number based on the videos. Oo. Thankfully, may isa silang na-identify based sa isang blurry tattoo. Alam mo yung finlash nila yung tattoo. And this led them to the important witness that would eventually convict David Parker Ray. So, nirelease nila yung image ng tattoo. And Kelly Van Cleave was watching the TV when they showed the tattoo. And the tattoo looks similar to what she has. And dito niya na-realize na, shit, isa pala siyang biktima ng Toy Box Killer. Kaya pala, meron siyang missing 3 days nung nasa Elephant Butte siya. It was followed with severe depression, anxiety, and nightmares. Nung na-realize niyang, shit, biktima ako ng Toy Box Killer. Fuck. So another supposed victim niya ay si Jill Troya. She disappeared and hindi na nakita ever after matapos nilang magkaaway ni Jessie Ray. It's assumed na si Jessie ang responsible sa pagkawala ni Jill. Si Jessie yung anak, 'di ba? Si Glenda Jean. Another victim naman si Kelly Garrett, kaibigan din ni Jessie Ray. So bagong kasal si Kelly, one night nagkaaway sila mag-asawa. Umalis si Kelly para sa pumuntang bar para uminom. And doon niya na-meet si Jessie. At naglabas siya ng sama ng loob. Na, shit, nag-away kami ng asawa ko. Ganyan. So uminom sila ng beer. Pero nag-spike si Jessie ng inumin ni Kelly. And ayun nga, disoriented na si Kelly at gusto na niyang umuwi. Nag-offer si Kelly na sumabay na lang kay Jean sa kanyang bahay, sa kanyang tatay. She was then bound and introduced to the toy box. 3 days later, nag-drive si David, sakay si Kelly, papunta sa in-laws ni Kelly. Alam mo yun, tapos na sila kay Kelly, kung ano man yung mga karumal-dumal na ginawa nila kay Kelly. Once they're done with her, dinrive ni David si Kelly papunta sa mga in-laws niya. Sinabi ni David, syempre nagtataka sila, ilang araw ka nawawala, saan ka galing? Sinabi ni David sa mga kamag-anak nito na nakita niya si Kelly na disoriented sa beach. Alam mo, nagalit yung in-laws ni Kelly sa kanya. Kasi iniisip nila naglakwatsa lang ito. Alam mo, nag-drug spray ka. May asawa ka, di ba? Diba? At hindi ka nagpaalam. Alam mo nangyari? Nakipag-divorce yung asawa niya sa kanya. Hindi siya pinaniwalaan. Nakalimutan na rin niya. Parang hindi niya rin ma-explain. Ayun ang nangyari. Divorce siya ng asawa niya. And alam mo, hindi naniniwala sa kanya mga mahal niya sa buhay.
She was confused, bleeding, experiencing pain from some unknown reason. Alam mo, she left Elephant Butte dahil doon sa nangyaring. Another woman came forward, si Angelica Montano. Acquaintance siya ni David. Nagpunta to kila David para manghiram ng cake mix. At hindi ito pinalampas ni David. Ginamit niya itong opportunity para i-drug and then eventually rape and torture Angelica Montano. Alam mo yung manghihingi ka lang ng cake mix pero ganun pa yung nangyari sa'yo. Alam mo siya, after whatever they did do sa toy box, she was left sa may highway sa mga disyerto. Nakita siya ng mga police alive pero there were no follow-ups. Gumagamit kasi si David ng pentotal at pentobarbital. Yun yung pinapainom niya sa mga victim. Yeah. Para hindi nila maalala, kung ano yung nangyari sa kanila. That is if they survive the torture. So, kung nakasurvive ka or hindi ka nila patayin, depende sa mood nila, papainumin ka nila nito para makalimot ka. Willing to testify sina Cynthia Vigil at Angelica Montano. Mabilis din namang bumaliktad yung girlfriend niyang si Cindy Hendy. Sinabi niya rin kung ano yung mga nalalaman niya. And based sa testimony ni Cindy, marami palang tumutulong kay David sa abductions and rape. So, isa na dito si Jessie Ray, di ba? Yung anak ni David. Oo. Another one, yung kaibigan niya, si Dennis Roy Yancey. Later on, Dennis admitted sa murder ni Marie Parker, isa pa nilang biktima, who was abducted, raped, and tortured for days ni David at Jessie. And pagkatapos nila dito, parang inutusan ni Jessie na dispatchahin mo na yan yung victim natin. Ang ginawa ni Dennis, she strangled Marie to death noong 1997. So, the Toy Box Killer's crime spree spanned from mid-1950s to late 1990s. So, super haba. Ever since nung bata pa siya. Hindi siya nahuhuli dahil ang mga target niya ay mostly ay mga babaeng nasa low socio-economic status. Alam mo yung mga sex worker, prime target ng mga serial killers and all. Yeah. The drugs also helped kasi hindi maalala ng mga biktima yung mga nangyayari sa kanila. Hindi sila makapag-file ng report kasi hindi nila sure kung panaginip lang ba to. Ang nakakatakot, much of David's crimes remains unknown. Hindi nga rin talaga alam kung ilan ba talaga, 'di ba? Kasi yung mga biktima niya was also never convicted of murder kasi no body, no crime. Walang natagpo ang body that would prove na may pinatay nga si David. It's estimated na he killed 50 women. During the investigation ng Toy Box, may mga evidence naman ng mga murders. Based ito sa diary ni David kung saan nire-recount niya yung brutal deaths ng maraming babae in detail. May diary si kuya mo. May natagpuan ding mga personal effects, mga jewelries, clothes, mga nasa pangangalaga ngayon ng FBI. Ito yung mga mula sa biktima ni David. Pero despite the evidence, hindi na sila nakapag-file ng iba pang kaso. Nagturo ng location sina Dennis at Cindy kung saan nila dinispose yung supposed body na pinatay nila pero wala naman silang nakitang human remains do sa area na yon. Hindi man siya na-convict ng murder, na-convict naman siya for kidnapping and torture against Cynthia Vigil, Angelica Montano at Kelly Garrett. And he was sentenced to 224 years of imprisonment. Si Dennis Roy naman pleaded 224. Oo. 224. Parang yun yung binigay sa kanya. Si Dennis Roy naman pleaded guilty to the murder of Marie Parker. Sinabi niya na he was forced by David na patayin si Marie. Hindi naman na-convict ang mga Ray sa murder ni Marie. Si Dennis lang talaga. Siguro dahil siya mismo kasi talaga yung gumawa. Dennis was also convicted of kidnapping, 2 counts of conspiracy to commit crime, and tampering of evidence. And he was sentenced to 30 years in prison. Noong 2010, he was paroled after serving 11 years. Pero noong 2011, he was charged with violating his parole and he was remanded to custody. Si Cindy Hendy naman received 36 years para sa involvement niya.
pero na-release siya noong July 15, 2019 dahil sa parole. Si Jessie Ray naman, yung anak niya, was charged with kidnapping and criminal sexual penetration. She pleaded no contest and received 30-month sentence and additional 5 years to be served on probation. So right now, Cindy and Jessie are walking free. So, si David naman died on May 28, 2002 due to heart attack not long after his life sentence. So, 62 years old na siya nung nategi siya. Isa sa mga si David din is into bestiality. Merong mga ginagawa siya. Green flag siya yung maawain sa mga Inaalagaan niya pero ginagamit niya rin sa mobra pala. Okay. Oo. Alam mo yung nilalagyan niya ng gravy yung vagina ng mga victims niya. Tapos pinapadila niya sa aso. Tapos to the point na isa-sex na din siya nung aso. Parang yikes. Uy, trigger warning. Trigger warning po. Welcome to Cripsilog. Pero yung po yung ginagagawa. Ayun, binivideo niya yun. Ibebenta online. Ayun. Pero yun, patay na siya. 62 siya nung namatay. Si Cynthia Vigil naman, founded Street Safe New Mexico, isa itong volunteer harm reduction non-profit na tumutulong sa mga sex workers at iba pang mga target na masasamang loob. So, ang ganda nito, no? Kasi identified na natin na madalas target ang mga sex workers ng mga ganito, killing, torture, sexual abuse. And it's good to hear na merong mga taong tumutulong. Diba? So, ayan ang Toy Box Killer. May isa-share pala akong mga pictures para kung gusto nyo lang naman. Diba? Gusto nyo ba, guys? Turn on your videos sa Spotify para makita yung screen. So, asan na yung video? Ayan, okay. So, ito yung Satan's Den. Makikita mo? Gusto ko yung, you took time para i-mention na gumawa siya ng sign tapos nag-expect ako na neon or parang folder. No? Oo, pinrint niya lang yan. Or sulat yata to. I think handwritten to, no? Pinasulat niya sa, anong tawag sa ganon? Typographist? I'm not sure. Calligraphy. Calligraphist? Ganon? Very Cartolina ang atake. Oo. Well, in fairness, may guidelines siya. Gusto niya hindi para pantay. Para pantay-pantay. So, ina mo David Parker Ray, hayop ka. Meron din siya mga Playboy magazines here. Ayan. Another one, itong box na to ay dito niya ilalagay. Itatakip niya to sa ulo mo. So, supposedly jump papasok ang ulo mo dito sa box para alam mo, ma-disorient ka. Ayan. Ito si Cynthia Vigil recollecting kung ano man yung mga ginawa sa kanya ni David Parker Ray. Ayan, siya yung nakatakas. Siya yung may neck collar. Grabe, no? Oo. The pain, di ba? Na makikita mo sa mata niya. This is the toy box. Ayan, kita natin madaming lock. I'm not sure kung pulis ang naglagay nitong mga tape na to dito. Ito yung aircon para malamig. Ito yung sample ng kanyang mga torture chains and devices. Straps. At ito yung kanyang gynecological chair kasama nung mga ito yung mga pang-torture niya. Andito sa banda, ditong area yung mga sketches naman niya ng mga drawing. Laki ng dildo. Ayun. Saan? Saan part? Ayan. Ito! Sa baba ng doll. Oo. My God. Ayan. Okay. So, ayan, close na natin. So, ayan ang kwento ni David Parker Ray, isang sexual deviant na nang a-abduct, nang re-rape and torture, and supposedly pumapatay. So, all in all, maraming ginagawa si David Parker Ray. Yeah. Ay, natulala ako. What can you say, Glenn? Gabi, nanghina ako. Thank you for sa presentation and sa research. You can tell na matagal mo itong ginawa. Kasi
So, you devoted dito. Pero, grabe, nung dinidescribe mo, even just the trailer alone, na parang it sounds like one of the most evil places, ever. On Earth. Nanghihina ako. Yung sinasabi mo mga methods niya, kahit yung visualize ko lang yung mga nakasabit na mga stuff. Kasi, di ba, kakapanood natin to ng mga ng mga movies na may abduction and somebody wakes up tapos nakatali na siya. Oo. Tapos makakapanood ka ng mga documentaries na it happened to actual people. Tapos human trafficking din sa sa mga lalo sa mga third world countries. So this happens up to now. So what makes you parang so sure na hindi mangyayari ito sa'yo later on? Nakakita tayo ng mga CCTV footages ng mga taong inattempt kidnapin. Ay, oo. Dito sa Manila, paano kung pagkagising mo, nandun ka na sa chair, strapped there, and nakita mo mga gagawin sa'yo. Parang magtataka ka tuloy. People like David Parker Ray, do they do this based on their fetish alone? Is that the only thing driving them? Or dahil may market para dun sa videos? And I'm inclined to think na it's both. Both. Na parang, nasisikmura niyang gawin yun kasi fetish niya, but at the same time, he keeps on going kasi kumikita siya dun kasi may market. People are asking, may clamor dun sa videos. And that's parang super sick. Ay, nakaka-silog shirt ka? Ay, oo. Sorry. There, di mo ako sinabihan. So, nag-uniform tayo today. Oo nga, no? Tapos, ayun nga, habang there's a market kasi, hindi siya titigil sa maghanap siya ng Kaya pala victim. nakapag-invest ng toy box, di ba? Oo, may kabuhayan na pala ni Kuya, yun pakahayop. Tapos yung sinabi mo na na nobody, no crime, ganyan. So nagtataka ako kasi akala ko magaling lang talaga siya mag-dispose. But then, mukhang majority pala talaga ng mga victims niya ay pinakawalan release niya. Oo. Or was that, parang hindi ko alam na yung number. Pero, I think that's what makes him one of the more unique na na people na feature natin, because mostly, di ba, mga serial killers, torturers, serial rapists, they end up dinidispatcha na nga yung victim kasi it's the yun parang pinakamadali parang para wala ka para hindi ka mahuli, di ba? Tying up loose ends. Tapos ayun, so may mga pinalaya siya. So imagine ewan ko ba, parang the audacity na gawin yon. But at the same time, I'm happy na nabuhay yung mga victims niya. But it's still sad na nakatakas nga sila, they rejoined their families, pero di naman sila pinaniniwalaan. Hindi nila malaman kung ano nangyari sa kanila. Parang nasira din yung mga buhay nila. So parang dahil sa yung phenobarbital, pakaiwasan yung pentotal. Para saan kaya yun? Sa bagay pinaghahalo niya para. Tapos in the end, he wasn't convicted of the murders. Tapos ito pa yung nakakaasar. Parang he couldn't be convicted based on the strength of the confessions ng mga kasama niya, as if that wasn't enough. Siguro hindi nga talaga enough. Baka may magaling siyang attorney. Pero ayun. Diba? At least he died in prison where he belongs. Yun lang din siguro. Meron ding iba pang mga images na available online, pero I'm not sure if I'm comfortable to share it kasi it's siguro a screen cap to ng video kasi may actual victim na nakaupo sa meron strap do sa chair, naked. So ayun, it's on Reddit pero ayun, hanapin nyo na lang. Hanapin nyo na lang, di ba? Look for it kung gusto nyo talagang makita. Oo.
Pero ingat-ingat sa pagsa-search, baka maban kayo ni Google na ngayon. Nakita natin recently may binan si Google. Anyway. Yun. I'm not sure kung stroke Um, of genius ba yun na hindi niya patayin yung iba. I think nagkataon lang din talaga. I'm not, parang wala akong tiwala sa kanya to think na naisip niya to para hindi siya mahuli agad. Kasi sobrang laki din ng span ng activity niya. Diba? Kasi from 1950s up to 1990s. So, yeah. Grabe, shit. Isa to sa mga serial killer na nalilito ako kasi na-discuss natin earlier yung toolbox killer. Si Toolbox. And then, ito, ang alam ko si Toy Box. Ito yung alam ko talaga. And then, nung na-realize ko, ay, okay, iba pala yung toolbox. So, so ang intention mo talaga before, magto-toy box killer ka, ang na-research mo si Toolbox. Toolbox? Tinuloy mo na lang. Tinuloy. Ang nakalgitna na ako eh. Ayan. Ay, nako. So, thanks sa research. Thanks sa presentation. Hope na-enjoy niyo. Yes. Kayo ba, Creepers, what do you think about the toy box killer? Let us know. Use hashtag CrypsiloguES. Or, if kung meron naman kayo mga story na gustong i-share sa Crypsilog for slide, you may slide into our DM sa Facebook, Instagram, or Twitter. Look for Crypsilog. Yes, and hindi naman sa pinag-overthink kayo, no? Pero bago natin sabihin na hindi nangyayari dito sa Pilipinas yan. Well, may nahikidnap dito sa atin at may mga taong nawawala at hindi natin alam kung ano We na don't nangyari know sa what kanila. It happened. could be, Shit. paano kung ganito, di ba? So, yeah, ayun lang. Mag-ingat tayong lahat. And ano nga yun, kung meron kayong stories na isa-send, you can send it via email, send it to creepsilog@gmail.com, or kung gusto nyo na anonymous, you can use CureScat. Just search for Creepsilog. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon. PayPal and GCash, nasa show notes po yung, or sa description, episode description. If you want to support us, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. You may also support us by sharing the episode to your friends. Ikalat ang mabuting balita. Let them know how unhinged Crypsilog is. Lakas makapintuan. You may also want to support Bunk. Just search for Bunk Collective sa Spotify. Crypsilog is part of Bunk Collective. Maraming shows, maraming hosts, ibang genres. So check them out. Hi sa ating bunkmates. What's up? Rate us 5 stars din. We'd appreciate all the help you can provide. Yan. Isa na dito yung pag-rate us ng 5 stars sa Spotify. Baka yun lang. Oo. What else? May nakalimutan ba tayo? Or that's it, pansit? Wala na. Siguro yung mga natin, other shoutouts for next sa slide kung meron. Sa slide na lang. Pero ayun, see you on Thursday for another regular episode ng Crypsilog. My name is Gideon. Na-delay kasi yung kung kailan patapos yung monitor mo. Oo. Mercy and compassion. Productivity bitches. Buyers. Bye. Meron pa ba? Ayun na yan. Okay, tinay ko lang. Sige. Bye.